Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Isang magandang morning po sa atin lahat and happy Valentine's sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Naku, ang ganda-ganda ngayon ng araw natin, ano? It's a Valentine's Day at ang balita natin punong-puno ngayon ng mga motel and hotel para sa magsing-irog. Pero sabi nga natin, mag-ingat po tayo dahil alam niyo naman ang mga viruses ngayong mga panahon na ito. Ano po? So alam natin na may HIV/AIDS. Ano po? Yan, pakinggan natin mamaya-maya lamang ang mga paalala ng kakampi para sa inyo, lalo sa mga magsing-irog. Yan. Okay, at syempre sunod-sunod na yan ating mga gagawin. At syempre ang unang-una nating bugso ng ating programa ay ang Alam Ba Ninyo, na kung saan ay tungkol ito, ito paalala nga namin sa inyo, tungkol ito sa virus na HIV/AIDS. Yan. At bago tayo magsimula pa ng ating isang programa, sa Alam Ba Ninyo, dahil nga itong sa Hong Kong mga kaibigan at kakampi ko, ay medyo meron na naman tayong bird flu o yung influenza A, yung H1N1. Kaya yung ating mga kababayan ngayon dyan sa Hong Kong ay nag-iingat, imbis na daw lumabas sila at mag-off day, nagsisilbing sa loob na lamang sila ng bahay upang makapag rest na lang sa loob kasi natatakot po sila sa H1N1 na tinatawag na to, dahil meron ngayon dyan kumakalat daw dito sa Hong Kong. At ipapaalala natin ano nga ba itong H1N1 na ito para sa ating lahat. Ng buhay ko, aanhin ko may the angels protect you, trouble neglect you, and heaven accept you. At para naman sa kaalaman natin, alam niyo ba na ang influenza A o ang H1N1 ay isang bagong virus mula sa pinagsama-samang 4 na viruses mula sa ibon, sa tao at sa baboy. Nabubuhay lamang ang virus na ito mula sa 6 hanggang 8 oras sa labas ng katawan ng tao. Naihahawa sa ibang tao tulad ng ordinaryong trangkaso. Wala pa ring bakuna laban dito pero may rekomendadong gamot na epektibo. Bagamat karamihan sa mga naitalang kaso sa buong mundo ay nagpapakita ng di malala o mild na pagkakasakit, kinakailangan pa rin ang pag-iingat. Habang ang virus na ito ay bago at maaaring magdulot ng kakaibang epekto sa ibang tao, lalo na sa kung may kasalukuyang karamdaman o mahina ang resistensya na maaari nitong ikamatay. So, pag mahina ang resistensya mo, ay patay ka sa influenza A o ang H1N1. Ano nga ba ang mga karaniwang sintomas nito? Dahil alam niyo po, ang inyong likod ay nagkaroon din itong nakaraan ng pagkawala ng boses, parang sipon na sipon ka, ang sakit ng ulo mo, yan. Kaya naisip kong i-discuss sa inyo to, baka mamaya ay hindi natin alam na may ganun pala tayo. Tulad ng karaniwang trangkasong sintomas ng influenza A o ang H1N1 ay lagnat, sipon, ubo, sakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, pananakit ng kasukasuan. Yan, ako nakakaramdam ako niyan. Pero nagpa-check up agad tayo. Walang gana kumain. Ay, hindi, wala. May gana akong kumain. Sobrang pagod. Yan, sobrang pagod nga talaga. Yan ang isang nararamdaman ko nung mga nagkaroon ako ng mga medyo virus na hindi naman ganitong klase pero
nawalan ako ng boses at yun, ubo ng ubo. May ilang pasyente nakakaranas ng pagsuka at pagdudumi. Ang isang tao ay maaaring mahawaan ng influenza A sa pamamagitan ng laway o sipon mula sa pag-ubo o pagbahi ng taong apektado ng influenza A. Pagkuskos ng ilong, bibig at mata matapos hawakan ng isang bagay na kontaminado ng nasabing virus. Paano ba maiiwasan to? Takpang mabuti ng panyo o tissue ang bibig at ilong kung uubo o babahin. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig matapos umubo at bumahin. Maaari ding gumamit ng alcohol-based hand sanitizers. Iwasan lumapit sa mga taong may sakit. Ang mahalaga, palakasin ang resistensya ng katawan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pagtulog po ng 8 oras. Pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng maraming tubig. At dapat umiwas sa stress. At kailangan regular na mag-ehersisyo. At kung may maramdaman kang sintomas na binanggit ko kanina, abay sumunod na gagawin mo ngayon ay kumonsulta ka agad sa doktor. Mabilis na magpalala ang influenza-like illness o anumang uri ng trangkaso. Mga pasyente nangangailangan ng matinding pangangalaga tulad sa ICU o intensive care unit. Yan. Maari ding lumala ang uri nito ng pulmonya o ang malalang nutrisyon. Yan, May COPD o chronic obstructive pulmonary disease o malalang sakit sa baga. Komplikadong sakit sa puso, nangangailangan ng paggalinga sa ospital. Malaki o malalang sakit sa bato na nangangailangan ng paggalinga sa ospital, maaari ding komplikado sa pagbubuntis. Naggagamot laban sa cancer, yan organ transplant recipient at matagal na gumagamit ng steroids, hindi pala pwede yan na tamaan kayo nito kasi talagang matindi rin, Yung mga may HIV, AIDS din, hindi pwedeng magkaroon nito, ng influenza A, yung H1N1. Ang mga sintomas lang ng flu positive sa influenza ay tagapag-alaga ng pasyente ang dapat lamang na magsuot ng mask. Kung posibleng panatilihin sa isang kwarto ang may sakit, yan. Baka ang may sakit ay nakaseparate siguro yan. Hanggat maaari, isang miyembro lang ng pamilyang dapat mag-alaga sa may sakit. Hugasang mabuti ang pinagkainan ng pasyente. Iwasang yakapin ng mga gamot o gamit ng nadamit. Kumot punda ng unan at sapin sa kama ng pasyente. Manatiling malinis sa bahay, lalo na sa mga paligid ng pasyente, gumamit ng disinfectant sa paglilinis. Yan ang listahan ng mga numero ng telepono ng ospital, punong barangay, istasyon ng pulis at mga kamag-anak at mga kaibigan kung sakaling hindi ka makalalabas ng bahay. Yan po yan po yung pwede natin gawin, mga dapat natin gawin sa kapag nakaramdam tayo ng mga ganitong klase. Ayan po hindi naman natin sinasabi ang lahat naman ay influenza A o yung H1N1. Hindi naman po ganoon, pero mabuti na nag-iingat tayo, magpa-check up po tayo. Ayan mga kaibigan, at ngayon naman dumako tayo sa ating AIDS. Sinasabi natin nga ang Human Immunodeficiency Virus Infection o Acquired Immunodeficiency Syndrome o HIV/AIDS ay isang sakit ng sistemang imuno ng tao o immune ng tao na sanhi ng HIV. Sa simulang impeksyon, ang isang taong nahawaan ay maaaring makaranas ng isang maikling yugto ng tulad ng trangkaso. Influenza. Yung trangkaso yan. O yan yung mga sakit. Ito ay karaniwang sinusundan na isang humabang panahon na walang mga sintomas. Ibig sabihin, sa mahabang panahon di mo makagad. Kasi asymptomatic nga po ang AIDS. Diba? Habang nagpapatuloy ang sakit na ito ay mas nanghihimasok sa sistemang immuno ng individual na gumagawa sa mga meron nito na mas malamang na magkaroon ng impeksyon, kabilang na ang mga opportunistikong impeksyon at mga tumor na karaniwang hindi dumadapo sa mga tao
may gumaganang sistemang immuno. Yun. Ang HIV ay pangunahing naisasalin sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik na hawang dugo at mga karayom at sa ina tungo sa anak sa pagbubuntis. Panganganak o pagpapasuso, ang ilang mga fluido sa katawan gaya ng laway at luha ay hindi nagpapasa ng HIV. So hindi na ipapasa ha. Ang pag-iwas sa impeksyon ng HIV na pangunahing pamamagitan ng ligtas na pakikipagtalik. Yan, paggamit ng kondom, kung yung makikipagtalik, gumamit tayo ng mga proteksyon. Ang mga programang pagpapalit ng karayom sa mga gumagamit ng droga ay isang mahalagang trahiya o strategy upang makontrol ang pagkalat ng sakit na ito. Sa kasakulukuyan mga kakampi ko, wala na naman pong lunas o gamot o cure o bakuna man lang upang mapuksa ang virus ng HIV sa katawan ng mga taong nahawaan nito. Gayunman, ang terapiyang antiretroviral ay maaaring magpapabagal lang siya ng sakit at maaaring tumungo sa isang malapit na normal na pagtaglay ng buhay sa mga nahawaan nito. Bagamat ang paggamot o paggamit ng antiretroviral ay nagpapabawas ng panganib ng kamatayan at komplikasyon mula sa sakit. Ang gamot na ito ay mahal at maaring maiugnay sa mga side effect. Kung may mga side effect din, no? Ayan. Ang pagsaliksik genetiko ay nagpapakita ang HIV ay nagmula sa kanlurang sentral ng Afrika noong simula ng ika-20 siglo. Ang AIDS ay unang nakilala ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng Estados Unidos noong 1981 at ang sanhi nitong HIV ay natukoy simula bahagi ng dekada. Simula pagkatuklas nito, ang AIDS ay nagsani ng halos sa 30 milyong mga kamatayan. Mula noong 2009, mula naman noong 2010, tinatayang may 34 milyong katao ang nahawaan ng HIV sa buong mundo. Yan. Ang AIDS ay itinuturing na isang pandemikong sakit at umiiral sa malaking sakop ng mundo at aktibong kumakalat. Ang HIV/AIDS ay may malaking epekto sa lipunan bilang sakit at pinagmumulan ng diskriminasyon. Gayun din, ang sakit na ito ay mayroon ding malaking epekto para sa ekonomiya. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to! Sakto, Nay. Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Iparegister na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details.
to our regular programming. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Pinangungunahan ng overseas Filipino workers sa Hong Kong ang isang protesta dahil sa brutal na pagmamaltrato ng isang Hong Kong employee sa Indonesian maid. Ayon pa sa mga OFWs, mariin nilang kinukundina ang hindi makataranong pagtatrato sa isang Indonesian maid. Siya ay 44 na taon na Indonesian national at hinihiling nila na ang reforma sa domestic workers law dito. Dapat daw nila bigyan ng makataong pagtatrato ang mga domestic helpers, anuman ang lahi nito. Takot ang mga Indonesian workers sa kanilang mga amo, kaya tikom ang bibig ng mga ito sa nararanasang pang-aapi sa kanila. Karapatan gaya na lamang ng pagkait sa kanila o pagkakait sa kanila ng day off. Dahil sa awa ng mga OFW sa kanila, sila na ang nagsasagawa ng kilos protesta bilang pagkondina sa mga amo ng mga Indonesian nationals na nagtatrabaho roon na hindi nagbibigay ng day off. Napag-alaman pa rin ng mga ito ay hindi gaanong magaling magsalita ng Ingles at takot silang ipaglaban ang kanilang karapatan dahil ang bilin umano ng agency nila ay huwag lumaban sa kanilang mga amo. Samantala na ikulong na ang amo ni Ruwaina, ang domestic worker, at nakauwi na rin ito sa kanilang bansa, pero lagi nitong pinasasalamatan ang mga Pinoy na nagsagawa ng protesta para sa kanya. Samantala nakipag-ugnayan ng Overseas Workers Welfare Administration ng Region 1 sa Department of Foreign Affairs o DFA para maiuwi sa lalong madaling panahon ang bangkay ng dalawang overseas Filipino workers na namatay sa Middle East at Greece. Ayon naman kay Mrs. Nona Ganal, ang representative ng OWA Region 1, ang OFW mula sa Middle East ay namatay dahil na rin sa atake sa puso. Habang ang isang seafarer mula naman sa Greece ay namatay umano sa malaria. Sinabi naman ni Ganal na ang dalawang biktima ay parehong residente ng Badok, Ilocos Norte at ilang taon na rin nagtatrabaho bilang OFWs sa ibayong bansa. Siniguro naman ng OWA na mabibigay ang kaukulang pinansyal na tulong para sa pamilya ng mga biktima. Nagkukulong naman sa tahanan ng kanilang mga amo ang mga Pinoy workers sa Hong Kong. Hindi lang dahil sa takot, madamay sa gulo dahil sa protesta, kundi dahil na rin sa influenza virus na kumakalat sa ngayon sa Hong Kong. Mas pinipili na nilang manatili sa tahanan ng kanilang mga amo kung day off nila kaysa tumambay sa mga parke dahil na rin sa takot nila sa mapanganib na influenza virus. Samantalang kung lalabas naman daw sila, nagsusuot sila ng mask upang makaiwas sa nakakahawang sakit. Kabilang sa sintomas ng influenza virus ay pagkakaroon ng sipon at pagsasakit ng kalamnan. Dagdag pa ng mga Pinoy na nagkakasakit doon, hindi naman kinukumpirma ng doktor kung kinakapitan na sila ng influenza virus. Samantalang umaabot na sa 127 na Chinese national ang namatay dahil sa nasabing virus. Base na rin sa datos na inilabas ng doktor mula noong Biyernes. Sa ngayon, inaalam pa ng mga manggagamot kung saan nagmula ang virus at kung paano ito mapupuksa. Nagbukas na muli ang negosyo ng ilang Pinoy sa Poway Town, Big Island sa Hawaii. Matapos ang ilang linggong pagsasara dahil na rin sa pangambang dulot ng lava flow mula sa pumutok na Kilauea Volcano.
Ayon sa mga OFW doon, nakahinga ng maluwag ang mga Pinoy sa Puna District, Poway Town matapos ideklara ng mga volcanologists na humina na ang pagdaloy ng laba sa naturang lugar at may nakita pa silang hukay na kung saan dito nag-divert ang daloy ng laba at hindi na ito magtutungo sa mga residential areas. Samantala, isang 33-year-old Filipina nurse mula sa Saudi Arabia ang na-tested positive for the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o ang MERS-CoV. Ito ay kinumpirma ng Department of Health. Habang ang panawagan naman ng ating Department of Health na makipag-ugnayan ang lahat ng mga nakasalamuha ng naturang Pinoy na ngayon ay nasa Tropical Medicine RITM na ang naturang nurse. Samantalang ang ating Department of Health ay nananawagan sa lahat ng mga nakasalamuha ng naturang Filipino nurse na galing po ng Saudi Arabia. At ang airline flight 860 na dumating ng February 1 kasama ang nurse na nabanggit natin kanina. At ang agency nagre-remind din, no, flight to contact DOH through their hotline numbers. So, doon lahat ng mga nakasama ng ating nurse na ito ng Saudi Airlines flight 860 na dumating noong February 1, maaari kayong makipag-ugnayan sa Department of Health mula doon sa kanilang mga telephone number 02, that's the area code 711-1001 or 02-711-1002. Yan po yung mga hotline ninyo, hotline nila ng Department of Health para doon sa lahat po ng nakasalamuha ng ating Filipino nurse na nanggaling ng Saudi Arabia na na-tested na positive ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Yan. At kung kayo ay nakaka-experience lalo na sa mga binisita ng ating nurse na ito, yung flu-like symptoms like fever, body pain, and difficulty of breathing, ay magpa-check up po agad tayo. At pwede kayo tumawag ka agad sa mga nabanggit nating numero para mas maagapan ang inyong nararamdaman. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Mission Impossible. At ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating Mission Impossible na kung saan dumalo tayo sa isang committee hearing, no, yan, Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Ito ang mga nakuha natin, nasagap natin doon mismo sa Senate inquiry, no, at doon sa ito po yung resolution, directing the appropriate Senate committees to conduct an inquiry in aid of legislation on the integration of the international passengers service charge. At ito ay tinatawag nating terminal fees na kung saan ang lahat ng mga kasali dito, yung koalisyon mismo, no, at kasama ang kakambi dyan, ay pinipigilan nito yung pagsingil ng NIA, no, dun sa 550. At sa kasalukuyan nung nagpunta tayo doon ay nagkaroon nga ng pag-iimbestiga. At ito ay pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar. Tingnan natin kung ano ang nagaganap doon o ano ang naganap doon mismo sa Senado nitong nakaraang Lunes. Okay mga kaibigan, dakuan naman natin ang Senate at dito sa pamamagitan po ni
Senator Peter Cayetano. Hinihimuki talaga nito at tinatanong talaga niya, binusisi niya talaga ano ba itong terminal fees na sinisingil sa ating mga OFWs. So it's either heaven for everyone, pero no revenues for government, or hell for everyone, dahil hindi na lahat. May counter proposal po ako. Bigyan po namin kayo 1 week o 10 days. Hearing tayo next week. Pagbalik niyo po after 1 week, 10 days, may solusyon na kayo. Implement na natin. Pero in 1 week, 10 days, pag bumalik kayo, wala pa kayo solusyon, isuspend na natin. I'm sorry, Your Honor, but the decision will not suppress on. The decision lies on the board. But I can assure the member of the committee that your sentiments and your advices will be taken. Kailangan ba isubina namin yung buong board dito sa harap namin para yung nararamdaman mo, maramdaman nila, or kasi I think, kung ang pinag-awayan natin baka pinag-awayan natin dapat o hindi. Ang pinag-awayan na lang puti, wala tayong pinag-awayan kasi we all agree na. So we're just trying to get to the part na how do we do it as an IT solution. Madam Chair, with your permission, kay Yusek, is there may isang number for an OFW? And that number be the code for this exemption. Do they have to apply for exemption? Diba automatic na sa OFW? Exempted na sila. Right now, Madam Chair and members of the committee, an OFW is issued an OEC number, and that number is basically number representing the exit clearance of an OFW. So can I ask that question sa ating IT? Bakit pag nilagay ko yung credit card ko, tapos nilagay ko yung number, nape-verify naman yung system kung yung name at yung number pareho. I-charge na yun nila sa kumpanya. So ba't hindi pwedeng ibigay yung system na yun dun sa private agent na, eto yung names, eto naman yung OEC numbers. So basta magpareho yung OEC number niya at pangalan niya, yun yung ibigay. Diba kasi sa website like economy, premium economy, business class. So ikaw naman magsasabi ko ilan. So pwede naman nila ilagay yun na economy, regular fare, economy, RA something. Pipindutin mo, maglalagay lang ng blank ng yung number. Pwede po ba yun na In principle po, Senator, pwede po siya. The only thing let's take into consideration credit card na pinag-usapan natin. Yung veracity ng information and yung identity ng tao, done beforehand, and then eventually it comes up into the system. And that's the time na nagkaroon ka rin ng code. Ibibigay naman ng theory yun. So ibibigay na nila yung identity ng person, pati middle name, tapos ibibigay na yung OEC number. So parang sila yung papalit sa bangko. So kung yung MasterCard, ibibigay doon yung name at saka yung number, yan ang mangyayari doon. So theoretically pwede yan. Theoretically pwede, pero kailangan yung information na yun, kailangan na yan i-publish ng DOTC para ma-consume siya ng mga systems that will be attending to it. Yes, publish meaning bibigay mo sa kanila. Kailangan makita ng mga systems nila at kailangan yung data transfer between the system ng DOEA and yung system ng airline na matupad. Pwede mo bang pag-usapan ng board at pag-usapan ng IT, imbitahan po natin si Mr. Yonas doon. Nandiyan naman po legal counsel ng iba't ibang OFW coalition. Siguro naman kung papayag yung OFWs na yung name lang at saka number, papayag naman silang ma-release yun for that privilege. Madam Chair, Your Honor, nandito po yung mga invested ng biggest airline, Philippine Airlines sa Cebu Pacific. And I'm sure they'll be happy to work also with the legal expert so that we can come up with this maybe a winning solution as far as IT is concerned. So, At sa pag-uusap din na ito, ang chair ng itong committee na ito on public services ay pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar. At dito naman ay nakipag-usap din ang ating butihing senador kung paano ba yung magiging
paghingi nila, parang hinihingi nga nila na sana i-abolish na nga ito. O pansamantala pa lang, ihinto ito. At ang kausap nila dito ay walang iba kundi si General Manager Angel Honrado. General Manager, alam namin that it will take time for us to develop that program. But ang kinukuha namin commitment sa iyo is hindi mo i-implement hanggang hindi na-develop yung program na yun. That's what we want. Because kung sasabihin mo, IT solution, pagkatagal-tagal nun, baka ilang taon na yun, di pa nagagawa yun. Pero ang kinukuha namin commitment sa iyo, hindi mo implement yung collection na to until a program has been developed para yung exemption ng OFW tuloy-tuloy, hindi mawala. Ayan. Siguro, General Rado, kaya rin pa yung export? Madam Chair, Your Honor, this week po. So I can, Madam Chair, since this week, baka pa rin i-propose sa General Rado yung suspension of IT collection. Para madiliin din yung program. Kasi pag nag-collecta kayo, at wala naman kayong problema, hindi nyo mamadaliin yung program. Pero kung suspended ang collection, habang ginagawa nyo, bibilisan nyo yung paggawa ng program. So, everything will be solved. Anyway, ma'am, ang hindi po tama na mawawala ang sa inyo, 7 million, ha? Kasi hindi nyo naman isususpend yung dito bumibili. Ang isususpend nyo lang yung bumibili abroad of IT at kayo na nagsabing 200,000 na yun. Madam Chair, Your Honor, hindi po pwede i-segregate yung 100,000. No, hindi yun lang. Ang isa-segregate ko po ang manager. All those tickets bought abroad. Yung po yung problema natin, Your Honor. Yung po yung problema natin. Those tickets bought abroad and those bought online. Online. 200,000. Madam Chair, I have to be very frank po. Nakalagay dito sa pinadala niyo sa amin. There are more than 7 million passengers. Ang mga hindi exempted, 5 million. Ang exempted is around 2 million. Out of the 2 million, 200,000 yung bumibili online and abroad. So we're talking of 200,000. So, pasuspend natin yun. Diba? Pasuspend natin na yung magagawa, yung hindi, isuspend natin para wala na tayong gulo. And then, bandiliin nyo yung program. Kasi tingin po ng ating mga lawyers sa Senado na that's against the law what you're doing. In effect, you're removing the exemption of OFW. Tingin ng OGCC, tama kayo, as long as verified. Kami po, hindi kami naniniwala na gano'n. Tingin namin you're violating the law, so pag-aawayan pa natin. They believe that you're violating the law. So, para wala sa gulo, baka mamaya maghahain pa kami ng question if you're legal or illegal. Baka why would we go to that process? When in fact, this is for the people, so isuspend nyo and then magbayad kayo mabilis para magawa yung program para tapos na ang problema natin. Kasi sabi ko nga, marami pang questions dito kasi may service fee pa yung pinacharge ng airline. Eh, hihimayin pa namin if that is, so gusto pa ba natin mag-usapan tayo about the service fee? So sabihin nyo na lang na bibigyan nyo and then we make a program and then pag-yari na program, then we proceed. Madam Chair, Your Honor, I have to be frank and I have to tell you frankly that I want the General Honrado if I will not change this. I will convey the sentiments of the committee to the General Board. But appreciation na lang po, but I will not recommend po. But I will present your sentiments to Why will you not recommend? Let's proceed with the hearing. Let's talk of, is that really the reason for congestion? Kasi yun ang reason nyo eh. Let's do one by one your reason why you're doing this. Is that really the cause of congestion? Many people believe that it is not really the cause of congestion.
the cause of congestion is that your airport talaga, you did not improve the airport to accommodate the increasing number of passengers. It's not. Kasi kung sinasabi nyo na makakasave kayo doon sa pila ng mga nagbabayad, in the same manner, pipila rin yung magre-refund. So, may counter, ano din yun, di ba? Ibig sabihin, magtatanggal yung pila ng nagbabayad, pipila naman doon sa refund. Di congestion din yun, di ba? Nahirapan pa yung mga tao, di ba? And then, tinatanong ko nila, nag-study ba kayo? May study ba kayo? Show us that that's the reason for the congestion. There's no formal study. It's just in your mind na may congestion because of that. So, but is there a study made to prove to us that that is the real cause of congestion? Kasi sinasabi ng mga tao, yung pila doon sa airline ang cause of congestion, di naman yung pila doon sa exemption. So, makonti yung counter ng airline. Kaya nagpo-congestion. Kasi maliit talaga yung airport natin. So, then we go to the yung reasons why you're doing it. So, iisa-isahin pa ba namin yun para sabihin sa inyo na yung sinasabi yung reason, tama. Like for example, sinasabi nyo that we should be at par with ASEAN. Wala namang law na ganyan ng any ASEAN countries. Chinek namin na may exemption sa OFW. Wala silang law na ganyan. So, why should we be like them when we have a different assumption and different assumption? There's no something like this na say, but they did pass a law to exempt OFWs from payment of taxes, terminal fees. And then, tinignan namin yung figures ng OFW from other ASEAN countries. Tayo, ang malapit lang sa atin, Vietnam, and it's parang 10 million, ang kanilang remittance is 10 million, 40 billion. Parang ang layo naman ng advance na contribution to the poor. I mean, inisa-isa na namin yung contribution ng ating OFW to the economy is 40 billion. And sa Vietnam, I think it's 10 billion. Yun ang kasunod natin. So, tapos wala silang law na ini-exempt nila ang OFW nila. So we cannot be at par with them because we have a different condition altogether. Then we talk of the service fee, 3.5%. O magkano ba yung 3.5%? At ano ba masisave natin? Why we have to pay for the 3.5% service fee sa mga airline? They will have higher income at the expense of our OFW. Sila yung mayayaman, yung mga OFWs natin mahihirap. Bakit gano'n? Nagbaliktad na naman tayo. So we go through the process of finding out if your reason is correct. Bakit ka natatakot sa board mo? Sabihin mo na hindi tama yung reason natin. Why we're doing this? Kasi ako, nireview ko yung reason nyo why we're doing this and it's not founded. So, why do we have to go through this process? Sabihin mo lang ng board mo na suspend kung kaya ng ating program makers to do it in 3 months. Di balik tayo na mas tama. Diba? Wala na po complain. Ayan mga kaibigan, yan po yung kaganapang nangyari dyan sa Senado nitong nakaraang Lunes o February 9. At hopefully ay matigil muna ang paniningil ng ating mga dyan sa MIA ng terminal fee para sa mga migrant workers. Dahil alam naman natin na dapat talaga walang babayarang terminal fees ang ating mga OFWs. Ito po ay nakasaad dun sa ating RA 8042 na ngayon ay inamendihan na at ito'y naging 100 o 10022. Yan. Mission accomplished!
Okay, para sa ating chikahang buhay, alamin muna natin ang kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan dyan mismo sa Marikina. At sa pakipanayam natin sa Vice Mayor Cadiz ng Marikina. Hello, magandang hapon po. Okay, Vice Mayor, kamusta po dyan? Mukhang nagkakaroon ng iba't ibang activities tungkol sa peace and Opo. Tama po. Dito po sa Barangay Malanday ay meron po kaming forum tungkol po sa bantay lahat bantay na kung saan ang mga komunidad ay nakikiisa sa kapulisan upang makamtan natin ang kapayapaan at katahimikan dito sa lugar na ito. So sir, siyempre hindi naman ganun kagulo dyan. Pero bakit kayo nakapag-isip ng ganito? Dati na po ba nyo naisip ito o plano po talaga ito, Vice Mayor? Ito po ay sinimulan po dito sa Marikina sa pangunguna po ni Chief of Police Senior Superintendent Vincent Calanoga. Ang layunin ho nito, bagamat dito naman sa Marikina ay hindi naman kasing gulo kumpara sa ibang lugar, ay gusto ho namin talaga na maging ideal na lugar upang ang mga mamayan ng Marikina ay talagang makantan ng sigurado ang katahimikan at kapayapaan. Hindi kami puwapayag na may ilang kriminal ang sisira sa kapayapaan dito po sa Marikina. So hindi kami puwapayag na lumala pa ang sitwasyon. Kaya nga sa amin ang susi sa kapayapaan katahimikan ay ang kooperasyon ng mga simpleng mamamayan. So, Vice Mayor, dito sa dialogo na ito, ano ang gusto nating makuha? Siyempre, ang peace marami yan. Opo. Ang gusto nating makuha dyan ay number one, dahil ang mga mamamayan ang siyang nagbibigay ng mga informasyon sa kapulisan, napakahalaga nito. Sa pamagitan ng forum na ito, magkakaroon po ng pagre-report ng mga mamamayan sa kapulisan. Pangalawa, yung pong palitan ng mga kuro-kuro, palitan ng mga ideya kung paano pa natin mapapaigting ang mga programa sa peace and order. Kasi po, hindi naman monopoliyan ng isang tao, hindi monopoliyan ng kapulisan ang susi sa kapayapaan. Kailangan din ho talaga na magkaroon ng ambagan. At ang ambagan nito ay manggagaling sa mga simpleng mamamayan na naninirahan sa mga komunidad na apektado ng gulo at karahasan. So, Vice Mayor, hindi naman ito yung parang, natatanda kasi yung mga nag-text sa atin, yung sa SAP na, hindi naman to, nakataon lang na ganitong panahon. Ay, hindi ho. Ito po'y magiging institusyon sa Marikina na kailangan ipagpatuloy. Sa katunayan po, si District Deputy mismo, si Police Director Abelardo Villacorta ay nakakuha ng ideya na ito'y gayahin ng tatlo pang LGU dito po sa Eastern Police District, yung Mandaluyong, yung San Juan at Pasig, ay binigyan ng marching order ang mga chief of police doon na gayahin ang mga ginagawa dito po sa lungsod ng Marikina, lalong-lalo na po itong Bantay Lahat Bantay programa na pinangunahan ng kapulisan ng ating lungsod. Sir, paano naman, Vice Mayor, paano naman po yung pagtanggap ng ating mga mamamayan? Ay nako, napaka open arms po na tinanggap ng mga mamamayan. Katunayan, yung pong conference room dito sa Bulwagan, dito po sa Barangay Malanday na napakalaki, ay punong-puno ng mga mamamayan nakikiisa sa katahimikan at kapayapaan. At interesado sila dahil nga ang kanilang pamilya, anak nila, apo nila ay ma-secure sa pamagitan ng mga programang ito. Hindi lang naman Bantay Lahat Bantay. Meron po tayong coalition against drugs dito po sa Barangay Malanday. Na kung saan ay yung pong programa laban sa pinagbabawal na gamot ay mas lalo pa natin pinapaigting. Kaya dito po sa Barangay Malanday, namumulat po ang mga mamayan
ng susi ho talaga sa katahimikan kapayapaan yung kanilang partisipasyon. Hindi pwede pulis lang ang tatayo at makikipaglaban sa mga kriminal. Okay. Pati na rin mamayan kailangan. Oo. So, hindi lang pala yan sa Malanday. Ibig sabihin, gagayahin Hindi pa yun. iba. Oo. Opo, gagayahin mo ito sa Pasig, sa San Juan, at sa Mandaluyong. So, Na kung saan ito po yung bubuo ng Eastern Police District. okay. So, Vice Mayor, may mga message ka ba sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon dyan sa Malanday? At syempre, may mga nakikinig din sa atin na malaman nila kung ano ginagawa niyo dyan. At alam kong napakarami at napakahusay niyang ginagawa natin ngayon dyan. Opo, sa mga kababayan ko, lalong-lalo sa Barangay Malanday, ito na pagkakataon na makamtan natin ang katahimikan, kapayapaan sa ating barangay. Tayo'y tumindig at mag-isa sa kapulisan ng ating lungsod. Ang ating kapulisan ay ibang-iba kumpara ng mga nakaraang taon. Sa pamumuno po ng ating Chief of Police, Police Senior Superintendent Vincent Calanoga, na iba na po ang imahen ng kapulisan ho dito. Meron tayong kapulisan na kaibigan, meron tayong kapulisan na matapang, meron tayong kapulisan na may integridad, na handang tumayo at handang ipagtanggol ang bawat mamayan sa karahasan at kaguluhan. Vice Mayor, may teatro na ba't daw si Mayor wala dyan ngayon? Sabi Ay, hindi si Mayor kasi marami rin namang gawain. Nung meron no kasing bantay lahat bantay forum dito po sa Concepcion Dos, nandun po siya. So, hinati po natin ng trabaho. Kasi sa totoo lang, meron ako 15 schedules, activities ngayong araw. Si Mayor may 22. Kaya napakahirap hatiin ni Mayor ang kanyang katawan upang maging present sa lahat ng mga gawain dito po sa Marikina. Okay. Kaya ibig sabihin mga kababayan, hindi lamang pala isa itong nangyayari dito sa lugar niyo. Ay, hindi ho. Iba pa Umiikot ho kami. Umiikot ho. Buong Marikina, ini-involve ho natin dito. Ako naman, bilang Vice Mayor, tayo naman ang spare tire ni Mayor. Kung wala ang Mayor, dapat nandyan ang Vice Mayor. Yan. Siyempre, walang dito po yung mga kababayan kasi may mga nagtuteng sa atin na sinasabi nga, asa si Mayor, alam niyo na may ibang tao natin. So yan mga kababayan, sinasabi nga ni Vice Mayor, si Mayor nasa kabila na mabuko. Ayan. Oo. So, Mayor, may mga gusto ko pa bang sabihin? Vice Mayor, may gusto pa bang sabihin? Ay, maraming salamat at more power to you. At sana po ang himpilan ninyo ay patuloy na makikisa rin sa amin dito po sa lungsod ng Marikina. Napakahalaga na maihayag po namin ang aming mga concern sa pamagitan ng inyong himpilan. Hindi lang dito sa Marikina, kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. At siyempre, para magaya rin ng iba dahil maganda yung ginagawa niyo dyan, Vice Mayor. Opo. Mabuhay po, mabuhay. Mabuhay po kayo dyan at sana tuloy-tuloy Salamat. ang dialogo. Maganda po kasi yan dahil ilalapit natin ng bawat isa, di ba? Kasi may iba mga pulis, nagagalit sila kagad, ano? So itong ganito, ilalapit natin talaga ang ganitong klase sa mga tao. Opo. Okay, maraming salamat po, Vice Mayor. Salamat po, more power. Thank you very much. At ngayon, para sa ating ikalawang chikahang buhay, mapakinggan naman natin kung ano na ba nangyayari sitwasyon dyan sa human rights, no? At sa pamamagitan po ng ating pag-alam kung ano ba tong mga proyekto ngayon ng CHR sa pamamagitan po ni Chairperson Eta Rosales. Inaanunsyo ko na sa inyong lahat at pati sa kanya rin dahil alam naman na niya ito, pinirmanan niya ito, na meron kami joint memorandum circular between the Commission on Human Rights and the DILG para ipatupad namin ang rock and roll program. Okay ba sa inyo? Gusto ba nyo sumama ron? Yeah, rock and roll program. No?
roll. And then we will invite Ebro again, Abraham. At sasabihin natin, mag-rock and roll tayo. Yung rock and roll na yan, it is made up of, yung rock is setting up human rights action centers at yung roll guided by the rule of law. Yun lang yun, rock and roll program. At tututukan natin ang rule of law. Roll. So, rock and roll. At tututukan natin ang mga LGUs. Kaya ngayon, yung mga LGUs na yan, merong seal of good governance sila, di ba? So, 6 yan. So, pinag-aralan namin mabuti yan at tinanong namin kay Secretary Mark, pwede ba pasukan natin ng human rights indicators yung bawat programa o bawat component ng iyong 6 components of your seal of good governance. And sabi niya, why? Sige, garalan ninyo. So, Austere Panadero and I, and we went into this whole thing until napagkasunduan na namin. So, ayos na yun. Usapan mo, seal of good housekeeping, finance management, pag-usapan mo ang environmental governance, peace and order, social protection, natural disaster management, all of these things. Environmental governance, etc. Pasok ang CHR dito sa mga human rights indicators nito. Pero, hindi naman uubra na yung rock and roll ay between the CHR lamang at DILG. Paano pa ang NAPSI? Kayong lahat. Di ba? Kayo ang CSOs, kayo ang NGOs, dapat kabahagi kayo sapagkat kayo ang kumikilala ng pinakamalaking component ng ating lipunan. Andyan yung 14 sectors ninyo, maganda yung comprehensive pagpapaliwanag ni Marlon. And nung nag-uusap kami ni Marlon, frankly, magtatapos na si Presidente, dapat ang susunod sa kanya, maayos na may papatupad din at may susunod itong programang ito. At sana, itong programang ito, ayos na natin lahat-lahat ito. Coherence and cohesive multi-stakeholder approach to good governance from the vision of the human rights lens. So I talked to Joel about this. Okay ba sa iyo, Joel? Tingnan natin how we can put all of this together. Starting from your regional development councils, your provincial development councils, etc. And he said, yes, why not? So, yun naman ang gusto kong solidarity message na maibigay sa inyo. At huling salita lamang, huwag na huwag sana ninyong kakalimutan na right now, ipinatutupad natin ang isang napakahalagang batas, makasaysayan, yung tinatawag na Republic Act 10368, na kung saan ang victims of martial law violations sa panahon ni Marcos, ngayon, kinikilala for the first time in Asia, and maybe not just in Asia, this is the first law where the state has recognized and admitted its wrongdoing with respect to the violations that it has committed against its people. And for that reason, it has provided reparation, monetary reparation to the tune of 10 billion pesos, isinasatupad na ito, and non-monetary reparation. At diyan papasok ang NAPSI at yung joint efforts ang ginagawa between CHR and DILG, na kung saan all agencies of government will have to give their inputs into economic, social, cultural rights of the people sa non-monetary reparation. Kaya lahat kayo na naging survivors, victims, relatives of martial law victims, napakarami nito, lahat kayo pwedeng mag-apply. Ito napakahalagang iniiwan at legacy ng administrasyon na ito. And I'm really very proud of it because panahon pa when Secretary Mar was in the... Did you support me there, Mar? In Congress? Oh, sige. Okay. So, you supported me now. Okay.
So palakpakan natin siya kasi yung supporting niyo. Yeah. And the President today happened to be in the Committee on Human Rights, where I was the chair, and we were the author of that bill that is now law, signed by the President. Ganda ng full cycle noon, di ba? And so ngayon, pinatutupad na ito, and Mar, I want you also to know that we are working out the Peace and Order Councils of DILG to push a campaign, no? For pushing this, make it nationwide campaign, Peace and Order Councils. And I spoke to your mayors and your governors, okay lang sila. So it's a one entire campaign where we will mobilize the people, we will mobilize government, and multi-stakeholders for a much more humane, prosperous society. Kasama na rin ang pag-alis ng drug lords ni Laila de Lima, no, doon sa New Bilibid Prison. Kasi nandun din ang lahat na pagtulong ng mga labor sector, etc., para ayusin natin yun. At ayan po si Chairperson Etta Rosales ng CHR na kung saan sinasabi niya na magtatayo ng mga human rights center sa mga communities na sasamahan niya ng rule of law. At para naman sa susunod nating programa, mga programa pa, antabayanan natin sa mga susunod nating programa ang proyekto ng National Anti-Poverty Commission. Ayan, natututukan natin yan dahil nga po mga kaibigan, kasama po ang inyong lingkod sa tinatawag nilang labor. No? Ito yung formal labor and migrant workers. At dyan nakaupo ang kakampi para sa pagtalakay ng mga batas o pagtalakay ng mga rights and welfare ng Filipino migrant workers. At para sa ilang pala ating mga balita, ang ating mga paalala sa inyo. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Sa Ludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Uy, girl! Nabalitahan mo bang meron na namang PhilHealth Run? Aba, maganda yan, girl, ah. Kailan? Sali tayo ulit! Sa February 15, 2015. At kagaya ng dati, we're running for a cause. Abay, mas dapat pala nating suportahan yan. Tara, register na tayo at i-push na natin sa tropa ito! February 15, 2015. Save the date! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. And now back to our regular programming. At muli, isang oras na naman po ang lumipas. Lagi po nating tatandaan na ang babaeng migrante may kakampi ka ay nakapatuon sa ating mga OFWs. At syempre, mas kinig tayo sa kababaihan dahil ang mga kababaihan ang vulnerable sa ang kalagayan. Yan. At muli po, wala na naman po tayong oras, mga kaibigan. At muli, nagpapaalam ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, dito sa babaeng migrante, may kakampi ka. Ilang beses ko pa naman sasabihin sa'yo
lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisikap sa